Konnichiwa! For today's video, samahan nyo kaming makisaya sa Street Matsuri ng Minoridai Chiba. Maraming activities at syempre napakadaming foods na pwedeng i-try. Taken pa pala ito no October 6, Sunday. Late upload nga lang at hindi ka agad na edit. Dahil Sunday ngayon, magsiservice kami. Naglalakad nga kami dito papunta sa station. Yung ground pala ay medyo basa pa rin at panay ang ulan the past few days. May mga dahon na rin naglalaglagan pero mas marami pa yan kapag naglagas na talaga. Naabutan pala namin sila Sis Adi sa station kaya sabay-sabay na kaming sumakay. At nandito na kami sa Minoridai. Nabanggit ko kanina na may Street Matsuri. Wala kaming idea na may festival dito ngayon. Buti na lang na taon na Sunday. At least makapanood at mag-enjoy after ng service. Kapag ganito palang may Street Matsuri, sinasarado nila ang buong street. Bawal pumasok ang mga sasakyan. Konti pa nga daw itong mga nandito kasi maaga pa. Around 10 AM na niyan. May naispatan na akong mabibili later. Nakakatakam ang mga food. Sobrang bango rin ng street. Halo-halong amoy ng mga pagkain. Ang cute ng mga bata, nagpapamanicure sila. Mag-practice na rin kaya ako neto. Pwede pagkakitaan kapag ganitong may mga pa-event. Ito at nandito na kami. Nag-start na nga rin pala kami dyan. Yung buong praise and worship pala ay naka-live kaya itong clip na lang ni Otosan na nagbibigay ng testimony ang na-video. Sa testimony niya, dinideclare niya yung faith niya kay Lord that he believes in God. Lalo raw ngayon na ilang araw na lang ang renewal na ng driver's license niya. Yung mga elders kasi dito, pahirapan na ang pag-renew ng license. May special class pa para maipasa nila yung exam. Lalo extra strict na raw with his age. 75 years old na rin kasi si Otosan. Grabe si Lord mag-bless, no? Japanese si Otosan pero Christian siya. Ang sarap lang pakinggan ang lalim ng faith niya. Na naniniwala siya sa miracles ng Panginoon. Na naniniwala siya sa provisions niya. Dahil nga raw nag-claim na siya kahit fully booked na lahat ng schools na pinag-inquiran nila. Merong isang pumayag sa pakiusap nila na mag-enroll pa. He prayed for guidance and he waited in faith at sinagot siya with the solution na God really is so good sa mga anak niya. Kaya nga lesson ito sa atin that when we pray, expect and claim na natin na God will answer our prayers. Kasi God works in our lives according to our faith. Kaya kung may kailangan tayo, as in faith palagi, He is a good God and you can be confident that He is working for our good. Kaya kung may matagal ka ng pinagdarasal, isang goal na gusto mo ma-achieve at feeling mo na pag-iiwanan ka na pero wala pang sagot si God, you can only trust Him with your future because He knows better what is best for you. What is best for all of us. Ayun, dahil nga Japanese yung testimony ni Otosan, translate naman ni Ading Toshiji. Thanks Tosh, sobrang haba ng sinabi ni Otosan pero na-narrate siya ng maayos. Yung focus pala ng preach ay despite of everything, stay faithful. Just how faithful Job was sa Bible. Meron pa understand that man's no cannot override God's yes. Kaya if we are rejected, isolated, outcast, binabaliwala, iniiwan, pinagtataksilan, man's no mga yan. And God's yes is meron at meron siyang pinapalit. Meron siyang binibigay na higit pa sa kaya nating isipin. Kaya always have faith. Huwag magtampo, huwag magalit, huwag tumigil magdasal at magsilbi sa Kanya. After na pala ng service neto, first time ko makawitness ng street festival. Matsuri naman ang term nila dito. Ang highlights daw ng Matsuri ay ang parade. Meron silang binubuhat na mikoshi or portable miniature shrine. Tapos yung mga bearers ay nakasuot din sila ng mga hanten or happy ang tawag nila. Kung sa atin para siyang bayanihan since binubuhat nila yung mikoshi sa shoulders nila. May drums din or whistle na maririnig at talagang nagkakasiyahan ng mga tao. At ang pinaka-charm daw talaga ng mikoshi ay yung mga enthusiasm ng mga nagbubuhat. Just like this one, pakinggan nyo. O diba buong neighborhood magaganyan sila, parang wala silang kapaguran. Naglakad-lakad nga kami dyan, bibili kami ng food, tapos salo-salo na lang kami kumain sa church. Amoy pa lang ng yakitori, busog na ako. Bumili ako dyan ng 5 stick, pang dinner na namin ni hubby. Tapos magluto na lang ako ng nilagang cabbage, then mag-steam ako ng broccoli for baby. Mga fruits naman ito na niluto sa sugar syrup, tapos i-dip sa cold water para tumigas at mag-crunchy yung syrup. Ang alam ko nag-viral itong ganito sa Pilipinas. May inihaw na squid din sila. Grabe naman yung 600 yan ng isang piraso. Takoyaki naman ito, may mga variety of gulay na nilalagay at syempre yung taco or octopus hindi pwedeng mawala. Kaya nga takoyaki ang tawag dyan. Ito naman para siyang pancake pero isi-shape nila yan like ice cream tapos mamimili ka ata dyan sa mga nakadisplay kung anong ilalagay mong fillings. Sa totoo lang sobrang hirap pumili. Ang haba kasi ng mga pila. Ito naman ng traditional na yakisoba ng Japan. Para siyang gisadong pansit kabagan. Dati ang alam ko
lang sa yakisoba ay yung instant cup noodles. Sobrang bango niya habang niluluto. Mabuti na nga lang at nakapila na si Sis Abby kaya nagpadagdag kami ng 2 order. Naubusan daw sila dyan kaya yung ibang nakapila hindi na nakakuha. Tingnan nyo naman yung haba ng pila oh. Maliban kasi sa mura, 200 yen lang kasi yung isang tub at good for one na. Not bad na rin at masarap din talaga siya. Ito at dapat hindi pwedeng mawala ang karage. Vitamin ko yan. May scramble din sila dito. Mga bata ang target customer nila since sila na mismo ang maglalagay ng syrup na gusto nila. Iba't iba ang kulay. May mga nagbebenta rin dito ng mga laruan. Like itong mga Holland. Sooner dito na rin kami pipila. Ang nakakatuwa dyan, ang mga bata ang pinapa-scoop nila. Ang daming tao. Pero usually, mas marami raw talaga tao like last year. Ang tagal na namin dito sa Japan pero ngayon lang kami halos naglalabas at meron na si Yunapot namin. Before kasi kapag rest day namin from work, nagmo-movie marathon lang kami maghapon hanggang kinagabihan. Ito at may pa-event pa nga sila, may intermission number. Nanood nga lang kami saglit tapos bumalik na rin kami sa church para makakain na. Umaambon na din kasi nung time na yan. Itong time na to tapos na kaming kumain. Nagsiset up nga lang ng carpet at pa-winter na. After nyan, nag-practice pa ang praise at worship team kaya nagabihan na kami. 6 PM na nung nakalabas kami kaya madilim na. Pa-winter na kasi kaya mabilis na bumabi. Nagtatanggal na rin sila dyan ng harang para makadaan na ang mga sasakyan. Kita nyo yung bit-bit namin. May nadaanan kasi kaming nagtitinda malapit sa station. Hinarang kami tapos binigyan ng laruan. Balloon siya na may tubig sa loob tapos lastiko yung pinaka-strap niya. Paalis na kami nung tinawag kami ulit tapos nagpahabol sila ng mga carrots. May free food na naman ng baby namin. Domo arigato. Ayan, at tumating na rin pala ang train. Sa tagal naming sumasakay sa Shinkansen line, ngayon lang ata sila nag-repaint ng train. Yung usual kasi is pink. Yung ibang lines every season ata nagpapalit sila. Hindi ako sure kung gaano kadalas or baka magkakaibang paint lang bawat train. Pwede kasing ganun, di ba? O siya at nandito na kami sa amin. Maglalakad pa kami. Mabuti na lang kahit ganitong oras, safe ka pa rin maglakad sa mga kalye. Ito yung security na binibigay ng Japan kaya kahit mas maraming opportunities sa ibang bansa, hindi namin ipagpapalit ang Japan. Syempre, number 1 pa rin sa puso namin ang Pinas. There's no place like home nga. Sa Pinas pa rin kami magsisettle during our retirement age. O siya, yun lang for now. Riga, thanks for watching. God bless po.